afternoon, guys. So currently I am back at the Iloilo flood control project. So ari kita sa baba, no. So ini siya sa ending, sa end part kita actually sa aton yung flood control. As you can see there, I think that is Bitoon Bridge, no. Basically sakop pa ni sa Bitoon, no. I think Haro na ini siyang area. So kanami dire sang area nga ni kay pwede ikaw kalakatalin dito sa Footsom Bridge pato dire. So basically may dike na di siya, no. Kay ari kita sa kilid sang flood control. So ang dike ya is amo na ini siya subong. So namin is actually dire sa una daw ka green gid kag daw katindot, but since daw wala man gid gawa may ma-maintain sina dire. So amo na yung itsura niya. Luckily ginhawanan ang mga hilamon diri ano kay tag-as din ang mga talahib nga daw parehas sina katag-as. So susubong do kahawan siya, no. May mga kahoy man along sa side ni sang river. So currently nami kay gin panghawanan nila. Anyway, ang reason niya ari kita diri subong tungod sa gamay nga information nga nabato naton regarding sa area in which nga diri siya nag-start sa aton nga baba sinisang flood control, which is the reclamation project, ano, somewhere from here and going to Liganes area, which is I would think mga roughly 1,000 hectares, ano. So based sa aton information, it is like a 4-phase project, ano, nga ma-start diri sa area nga ni, and then going to my left, which is going to Liganes. So roughly mga south of or southeast of Iloilo, no, sa side sang Haro kag Liganes nga coastal areas, dira iobrahon ang bag-o nga reclamation project. So in 4 phases, each phase would roughly be around mga 250 hectares. So kung apat siya, mangin 1,000 hectares na siya, no. So wala pa kita gid sang complete nga information sang costing sina, pero most likely billions of pesos na siya, no. Ang ilang information nga nakita ko is mga roughly from the coastline, siguro mga ang goya sina is at least 1 kilometer from the coastline and going out to the Iloilo and maybe Guimaras Strait, ano, sa tunga-tunga sa Guimaras kag Iloilo, and then coming from here sa may flood control area which is Bitoon and going to the side areas, coastline areas pakadto sa Liganes. So part sina sang iya maagyan sang reclamation is ang aton nya Iloilo Guimaras nga bridge, ano. So somewhere siguro sa tunga-tunga sang part sang ina nga reclamation. So I would think nya tungod kay may future bridge kita dira, so amo na siguro nga ang rason niya ang dumay gina-propose nga reclamation, ano, nga project sa coastline naton sa diri nga part sang Iloilo. So siguro daw nakita nila, projected nila nga pwede pa tindugan commercial later on, which is muna ang sa inang areas, no, from Bitoon to I think Nabitasan area nga barangay sang Liganes, no. So imagine na naton, guys, nga siguro ang kung i-measure na natin ang coastal areas sina around butanta lang mga at least 4 kilometers siguro or as sa mga 6 kilometers ang coastline sina, no. And then extending from the coastline alin diri sa baba sang aton nga flood control at least 1 kilometer, ano. So we will try to create a small drawing or concept para may idea kamo sang kung anong itsura ya sina. So ang aton info do wala man to sa may ginabutang timeline pa, no, but I would think
probably base kung mahuman na ang taytay naton, let's say 2028 Iloilo Guimaras nga taytay, no, kag possible base muna pag sugod sa project na. But for now ang information naton is daw tama pa siya ka gamay sang info naton. Pero amo na ang nakita naton nga may proposal, ano, and then it would add probably sang economic impact sa aton dire, kay possible nga pamutangan na siya sang commercial spaces like let's say mga hotel or mga mall, similar sa reclamation sang gakatabo sa Manila, no. If you remember, gin-reclaim ang Mall of Asia, no. So sa una daw hasta lang dira ang pila lang ka kilometers sa siyang area nga halin sa baybay sang Manila Bay. But then subong kung magkadto ka dito sa Manila, lapad na siya, no. So kadamo na napatindog dito, nag-expand na after pila ka years. So ini siyang project, most likely daw amaw man siya, it will take years, so hindi man siya insigida nga ara siya dayon, no. So probably pila ka years siguro na nga project nga sige. So base let's say kung mahuman ang taytay, possible nga maybe phase 1 lang anay, so isa lang anay ka 250 hectares ng area ang i-develop nila. So mo lang inaana guys ang aton nga gamay nga update. So as of the moment, enjoy lang kita disang medyo cold yung breeze during February. By the way, ang aton gali nga plantara draw, ang aton nga coal fired nga plant, no, nag-generate sang atong kuryente diri sa Iloilo. And then ang mga old diesel plants, I think amo na siya. So makita diri naton since lapit lang, ano, may mga gamay kita diri nga mga Dow Creek. So dito nagaling ng mga tao, nag-cross sila. Also ang ining area namin isang kung mag-relax ka bala sa hapon, as well as ang iba naton nga mga, kasi manwari man din nag-fishing sila sa diri sa bagit sang flood control, ano. So pwede nyo man diri makatuan kung hapon, magpa-relax ka mo, no. May ari ganit diri nga mga paddle boats lang, no. Siguro may nag-fishing man diri kung hapon, so nagagwa sila siguro pakadto dito sa baba sa ato yung flood control para mangisda. So amo lang na ina guys. So continuation lang ini sang aton gamay nga teaser nagligad about sa reclamation project. So besides sinis ang aton nga liganis nga reclamation project, may ara man dito sa may Fort San Pedro nagligad, no, nga video man naton. So may ara man dito propose. Wala kita kabalo kun din ginang mas dako, pero I think dire dako man ini siya. Kaya dito possible nga gamay lang siya. Ini I think the mas bigger ni siya nga project, since 1,000 hectares ang iyang area nga gina-propose. So malakat-lakat lang kita dire, enjoy the breeze sa sining nga hapon. So amo lang na guys ang atong short update. Till the next video, thank you for watching.